Walang audio sa online. Okay. O sige po, ayan. Naayos na yung audio online. So purihin ang Panginoon. Salamat po sa ating mga technical multimedia team. So tayo magsimula. Tayo muna yung umawit. Tayo po'y tumayo at pangunahan tayo ni Brother Krista. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and First and Second Samuel, First and Second Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipo pong lahat. Ayan, purihin po ang pangalan ng Panginoon. Maraming salamat and I hope yan ho ay nakakatulong sa atin upang makabisado ang mga 66 na aklat sa salita ho ng Panginoon. At hayaan nyo hong okay. At sa nakikita nyo ho, maliit ngayon yung ating monitor nung prayer meeting for some unknown reason. Nung binuksan siya, okay naman. Pero nung magsisimula na ang prayer meeting ay biglang bumigay ang atin hong big monitor dito sa harapan. So pinagpalit ho natin. But kita pa rin naman ho sa likod. Tama? Okay lang mo ba? Nakikita pa rin, nababasa. So that's what is important. So nandito ho tayo sa ating serye ng pag-aaral ng How to Study the Bible, and meron tayong mga panauhin ho ngayon at nais ko hong ipaliwanag bakit natin pinag-aaralan ito, sapagkat maaaring lumaki tayo na nakatatakot tayo sa Bible. Ang tingin natin isang malaking makapal na itim na aklat at baka mamaya akala natin ay parang puzzle ito na nagpapasakit ng ulo. Yes, may mga lugar, sabi mismo ni Apostol Pedro, na mahirap unawain. Pero ang sabi rin ng salita ng Diyos, yung mga mahahalagang bagay, lalo na tungkol sa kaligtasan, kahit isang bata ay pwedeng maunawaan. So muli ay pinag-aaralan natin kung paano dapat i-handle ang mga ito. And as I've said, isa sa mga malaking tulong sa akin personally ay makakita ng application. At yun yung pinakapag-aaralan natin, paano ba i-apply? We will have examples on applying yung mga napag-aralan natin, and then pagkatapos nating i-apply, makukuha natin yung katotohanan. Paano naman yung katotohanan na yon i-apply sa ating mga buhay? We will look at guidelines, principles na magiging gabay ho sa atin. Bago tayo magpatuloy, let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli, nagpapasalamat kami sa iyo, sa kabutihan mo, sa katapatan mo, Panginoon. Ang iyong kahabagan ay talagang nakakamangha. Lord, wala sa aming karapat-dapat sa susunod na hininga. Lahat kami, O Diyos, ay pawang nagkasala sa iyo.
At ang sabi ng iyong salita, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And the fact na kami ay buhay pa rin, ito, Panginoon, ay nagpapakita kung gaano kahaba ang iyong pasensya, kung gaano katindi ang iyong kahabagan. At Lord, lalo't higit, nagpapakita ng grabe ng iyong pag-ibig. Hindi mo lang kami binigyan ng buhay, kundi, O Diyos, nagbigay ka ng kaparaanan upang kaming mga makasalanan ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang magligtas. Ama, dalangin po namin na nawa sa bawat isang naririto, tunay nga na makasumpong ng kaligtasan kay Kristo Jesus. At sa amin na mga mananampalataya ay patuloy mo kaming turuan, tulungan at sa aming pag-aaral ngayong umaga upang tama naming ma-handle ang iyong salita. Sa patuloy naming ikalalago sa pananampalataya at kung kinakailangan, Panginoon, ay magbigay pagtatanggol sa iyong mga katotohanan. Muli, O Diyos, ikaw pong maluwalhati sa aming kalagitnaan. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo. At ikaw ang patuloy na maluwalhati sa lahat ng ito. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo ho ay dumako sa ilang mga reviews. Ito yung paulit-ulit. Hindi ko tinatanggal itong slide na ito because kung meron man ho kayong matatandaan sa more or less 4 na buwan nating pag-aaral or 3 months nating pag-aaral, I should say, patungkol sa how to study the Bible ay ito. Una, in Bible interpretation, context is king. Actually, yung halimbawa natin titingnan mamaya, ito yung magiging susi. Context is king. Ano yung context? Siguro, naranasan mo na dumating ka sa bahay nyo, tapos nag-uusap sila, hindi mo naiintindihan. Bakit? Kasi wala ka doon nung nagsimula yung usapan. Naguguluhan ka, hindi mo alam kung ano yung konteksto. Bakit galit siya? At anong tanong mong salita? Anong una mong tanong? Anyari? Anyari? Bakit siya galit? At ganoon din sa Bible, meron tayong nabasang talata sa Biblia. Anong nangyari? Anong konteksto? Bakit sinabi yun? Makikita ho natin mamaya na napakahalaga nito. At ang pagdidisregard nito ay pwedeng maglundo sa napaka-mapanganib na mishandling ng salita ng Diyos. At gaya nga sinabi ni Pedro, may mga nagmi-mishandle ng salita ng Panginoon na they do so to their own destruction. Imbis na makabuti, lalong nakakawasak sa kanila. Number 2, identify descriptive and prescriptive. May mga bagay na nagde-describe, nagsasabi ano nangyari. May mga bagay na nagpe-prescribe, nagsasabi kung ano ang dapat nating gawin. Nakuha ho ba? Halimbawa, describe, nagsinungaling si Jacob. Nagsinungaling si Jacob. Well, wag na lang si Jacob, si Abraham. Si Abraham na tinatawag na ama ng pananampalataya, nagsinungaling si Abraham. Ibig sabihin ba nun, dapat natin at pwede nating gayahin? Hindi, dinescribe lang anong nangyari. Ano ang prescription? Thou shalt not bear false witness. Thou shalt not lie. Yun yung prescription sa atin ng salita ng Diyos. So, learning to identify that will be very much helpful. Next, Scripture will not contradict itself. Hindi pwede na yung isang parte ng Biblia kukontra sa ibang parte ng Biblia. Once ang ating interpretasyon sa isang parte ng Biblia ay kontra sa iba, lalo na sa mga marami at malilinaw na parte ng salita ng Diyos, ay napaka mapanganib kung yun ang atin hong tatanganan. Kailangan ng lalong pag-aaral. And then lastly, grammatical interpretation. Sa mga mahilig sa grammar, ito ho ay mahalaga. Bakit? Hindi inignore ng Diyos ang grammar nung binigay niya sa atin ang kanyang salita. Hindi niya inignore. Therefore, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi rin din natin dapat itong i-ignore. And I hope nakikita natin yan sa mabagal na progress natin sa Book of Romans. Romans chapter 8 verses 28 hanggang verse number 30, kulang-kulang isang buwan nating pinag-aralan. Bakit? Dahil we pay attention in every words dun sa bawat talata because it means something. And yes, mayroong mga lugar sa Biblia na walang lugar sa Biblia na walang halaga.
Pero merong mga lugar sa Biblia o mga passages sa Biblia na punong-puno ng mahalaga. At isa yung passage na atin hong pinag-aralan for the last month. So, grammatical interpretation. Bible genre, iba't ibang genre, merong iba't ibang paraan at kailangang kilalanin upang ma-handle ng tama. Narratives, yung mga kwento, parables, mga talinahaga, epistles, yung mga sulat, authoritative letters, wisdom literatures like Proverbs, pinag-aralan natin yan, Job, and then poetic literature, nag-focus tayo sa Book of Psalms. Last time, tinapos natin ito at nagbigay tayo ng ilang mga guidelines. Let's review some. Consider the historical and cultural context of the psalm. At kung naalala niyo ho, pag nagbasa kayo ng Book of Psalm, lalo na sa English, kadalasan merong superscription na nagsasabi kung sino ang author at may mga times na nagsasabi kung kailan niya sinulat ito. Halimbawa, si Haring David, we studied Psalm 63 last Sunday. Si Haring David, ang sabi, nung siya ay nasa wilderness. So, yun yung konteksto, historical context ng Book of Psalm. And then, yung cultural context. Iba ang kultura nila. Iba ang paraan ng pamumuhay nila. Yung Book of Psalms is long ago and far away. At kailangan natin ikonsidera ang mga bagay na yon. Halimbawa, yung kilalang Psalm 23. The Lord is my shepherd. Ang Diyos ang aking pastol. Hindi ako mangangailangan. Pinahihiga niya ako sa luntiang parang. Sino dito nakaranas sa magpastol ng tupa? Tama? Pero nung panahon na yon, sa Israel, sa Jerusalem, sa Israel, ang pag-aalaga ng tupa, pamilyar na pamilyar sa mga tao. Pero sa atin, a little bit foreign sa atin. Hindi pa natin naranasan. Marami sa atin hindi alam ang ugali ng tupa. Bakit niya pinaiinom ako sa batis na he make it me to drink in yung batis na hindi kasi ayaw ng tupang uminom sa mabilis na tubig. Still waters ang kailangan. Na bubulabog sila pag mabilis ang tubig. May mga ganong katangian. So muli, yung cultural background ng mga bagay ho na ito. So kailangan i-consider. Number next, consider the immediate context, yung whole psalm. Ano ba yung sinasabi ng buong awit? Kailangan bigyang pansin. And then lastly, read, basahin, kung kailangan at mahalaga at maganda na basahin paulit-ulit. Study, bigyang atensyon yung mga detalye. And ito pa, meditate. Meditate. Again, ito yung isang kasanayan na madalas hindi nagagawa ng maraming Kristiyano. Pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At kung bakit maraming pag-aaral pero kulang at halos walang aplikasyon sa buhay, ay dahil nagkukulang tayo sa pagbubulay ng salita ho ng Diyos. Psalm 1, dun pa lang sa verse, sa Psalm 1, but his delight is in the law of the Lord, verse 2, and in his law that he meditate day and night. Yung pagbubulay ng salita ng Panginoon. Pinag-aralan natin yan. And then pray the book of Psalms. Pray for what you've read, you've studied, you meditate. And then, magandang gawin mong basihan ng iyong pananalangin ay ang book of Psalms. Dahil pag binasa niyo ang book of Psalms, ito ay madalas prayer sa Panginoon, paghingi ng tulong sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos, at iba't ibang mga kalagayan ng mga mananampalataya na tumatawag sa Panginoon in the form of a poetic literature. So again, napakaganda ng Book of Psalms. And merong rason kung bakit marami ho sa mga Kristiyano for the longest time in history ay paborito ang Book of Psalms or isa at least ang Book of Psalms. Pag nag-name ng top 5 books of the Bible, higit na favorite ng Kristiyano, higit sa malamang na ng Book of Psalms. Why? Because the Book of Psalms is full of emotions. May mga masasaya, nagdiriwang, meron din namang mga depressed at malalalim na matitinding mga problema and everything in between sa Book of Psalms. At isa sa mga punto na binigyan natin ng pansin last Sunday ay yung katotohanan na ang totoong pagiging makadiyos ay hindi devoid of emotions. Okay? Yung iba, ang pananaw, pag ikaw ay makadiyos, pag ikaw ay banal, lagi lang,
bawal tumawa, bawal umiyak. Hindi ganon. Sa Book of Psalms, punong-puno ng emosyon. At so makikita natin na yung emosyon na nakatungtong sa katotohanan. Yun ang malaking pagkakaiba. Ang Book of Psalms ay hindi nakatungtong sa emosyon. Ang Book of Psalms ay nakatungtong sa katotohanan at doon nakasakay ang emosyon. At napakaganda na kahit mabasa niyo yung Psalms na parang depressed si Haring David. As in, sabi niya, nalulunod na ako sa luha ko, gabi-gabi na lang, hanggang halos nasa libingan na ako. Sa sobrang tindi ng bigat ng problema, para na akong mamamatay. May mga Psalms na ganun. Pero muli, mapapansin niyo, pupunta siya kung sino ang Diyos. Yung mga pangako ng Diyos. So in all of those emotions, nakatungtong sa katotohanan. Kaya napakaganda ng Book of Psalms. Doon natin tatapusin yung mga pag-aaral natin sa mga principles and guidelines, and then yung atin hong genre, pagtingin sa genre, pero ngayon ho ay bibigyan natin ng pansin yung applying the Bible to our lives. Okay? Napag-aralan mo na. Nakuha mo yung mga detalye. Sa biyaya ng Diyos, tama at nahandoon ang mahusay at malinaw na interpretasyon. Nauunawaan mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano ngayon? Ano ngayon? Wala, sabi ho sa Psalm 86 verse 11, "Teach me thy way, O Lord." Ano next? "I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name." Lord, turuan mo ako. And yes, ang ibig sabihin, Lord, paunawa mo sa akin. Gusto kong maunawaan ang iyong kalooban, gusto kong maunawaan ang iyong katotohanan. Ngayon, pag naunawaan mo na yung kalooban ng Diyos, pag naunawaan mo na yung katotohanan ng Diyos, anong kasunod? I will walk. Ako'y lalakad. That means, yung katotohanan ng Diyos, yung daan ng Diyos ay dapat magkaroon ng epekto sa paglakad natin. Nakukuha ko? Hindi sapat na, well, teach me your way, O Lord. Well, that's good. That's a good desire. Gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, pero hindi dapat tumigil doon. We must walk in the truth. Sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, familiar verse, ang sabi, all scripture is given by inspiration of God. That is, hiningahan ng Diyos inihinga ng Diyos ang kanyang salita. Galing mismo sa bibig ng Panginoon. Ang sabi ng Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So that is the scripture. Galing sa Panginoon. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and for reproof and for correction. Next, for instruction in righteousness. Nagbibigay ng instruction. Sino sa inyo nasubukan ng mag-order online, tapos pagdating sa inyo, kayo mag-a-assemble? Subukan nyo na yan, kayo mag-a-assemble, tapos feeling mo mahusay ka, dinisregard mo yung manual. Hindi mo ginamit yung manual. Kaya ko to. Titignan mo yung picture, kaya ko to. Pagkatapos sa 30 minutes, paano ba to? Ang ngayon, hahanapin mo yung manual na binaliwala mo at titignan mo. Again, instruction. Ang Bible ay instruction for righteousness. So, hindi lamang siya for our information, para bigyan ng laman ang ating utak, kundi for our instruction sa matuwid na pamumuhay. At ang sabi ho dyan, pag tinuloy natin sa verse 17, that the man of God, yes, primarily, ang mga ministro or pastor sa iglesia ng Panginoon, but application to all believers, that the people of God may be perfect. At ang sabi, truly, thoroughly furnished unto what? All good works. All good works. So ang salita ng Diyos ay binigay sa atin, not just for our information, but for us to do. Meron tayong
e-epekto ito sa ating pamumuhay. Kailangan umepekto ito sa ating mga ginagawa. At ito nagbibigay sa atin ng instruction. Una, sasawayin tayo sa mga maling ginagawa natin. Magbibigay tayo sa atin ng instruction kung anong dapat nating gawin that we may be thoroughly furnished, able to do good works. Ang point, hindi lang basta alam. Ang punto, kailangan nating gawin. Lahat ng mga passages na ito ay nagsasabi sa atin that we must seek to apply God's Word. Kailangan nating i-apply ang salita ng Diyos, ang mga katotohanan na ating nauunawaan, o the truths we understood by properly interpreting the Scriptures. Yun yung dahilan kaya natin gustong properly handle ang salita ng Diyos para mai-apply natin sa ating pang-araw-araw na mga buhay. Knowing and understanding the meaning of the text is good. Okay? But it is not meant to end there. Yung pagkaalam natin ng katotohanan, okay, naintindihan natin dahil in-apply natin yung mga principles na napag-aralan natin, na handle natin ng tama ang salita ng Diyos, na-interpret natin ng tama ang salita ng Diyos, pero hindi doon nagtatapos. Pagkatapos mong ma-determine anong ibig sabihin nito, okay? Ang next na tanong ay, ano ngayon ang ibig sabihin nito sa akin? Anong aplikasyon nito sa akin? Ang sabi ng James, napakagandang talata, James 1:22, but be ye what? Doers of the word. Doers of the word. Kaya nga ho, isang magandang paalala sa amin patungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos ay hindi lang basta, well, ito ang katuruan. Ano ngayon? Anong epekto dito sa buhay? Be ye doers of the word and not hearers only. It's good to be hearers. How will you be doers if you're not hearers? So una muna yung hearers. Pero hindi doon natatapos. We must be doers. Bakit? Dahil kung ikaw ay hearer lamang and hindi doer, ang sabi ni Santiago, you're deceiving your own selves. Niloloko mo lang yung sarili mo. Naalala ko, long ago, maybe 10 years ago, ginamit ko itong halimbawa sa text na ito. Halimbawa, may sakit ka. May naramdaman kang, may masakit sa katawan ko. Iniligo ko na, in-stretching ko na, hinatpak ko na, masakit pa rin. So ngayon, nagpa-check up ka. And then, pinalaboratory ka ng doktor, pina-x-ray ka ng doktor, pina-CT scan ka ng doktor, at pagbalik ng mga resulta, ang sabi ng doktor, okay, ito ang problema mo, at ang kailangan mong inuming gamot ay ganito, at ang kailangan mong gawing exercise ay ganito, o ito ang reseta, bilhin mo, inumin mo, gawin mo to. At pagkatapos ng isang buwan, bumalik ka sa doktor, Dok, masakit pa rin. Sakit pa rin. Ininom mo ba yung gamot? Hindi. Ginawa mo ba yung exercise? Hindi. Ano sasabihin niyo? May problema ba yung tao? Baka hindi lang dito yung problema. Baka hindi lang dito yung problema niya. Niloloko mo ba yung sarili mo? Pupunta ka sa doktor, babayad ka ng doctor's fee, and then pakikinggan mo yung paliwanag niya, kukunin mo yung reseta niya, and then hindi mo gagawin yung pinrescribe. Niloloko mo ang sarili mo. Exactly. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos sa susunod na verse 22, verse 23, for if any man be hearer of the word and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. Siguro naman lahat ho tayo, I hope, bago pumunta sa church, nagsalamin muna. Tama ba? At maaaring pagsalamin mo, uy, may naiwan pa. Or pagsalamin mo, may nakita ka, hindi mo napansin, nahawakan mo yung puwit ng kaldero, tapos medyo may pinagpagka sa mukha mo. Yung pala, para ka ng clown, para ka ng si Rambo, nasusugod ka na sa gera, na nangingitim na ang mukha mo. Ngayon, pag nakita mo sa salamin, nakikita mo yung problema. Tama? If you cannot face the problem is your face. Ngayon, pag nakita mo yung problema, ano mangyayari? Ano dapat mong gawin? Nakita mo may dumi.
Nakita mong hindi ayos yung buhok. Nakita mong may mantsa yung damit. Pagharap mo sa salamin, nakita mo. Pero ang sabi ng Biblia, kung ikaw daw ay makikinig pero hindi mo gagawin, ikaw daw ay isang kagaya ng isang tao na haharap sa salamin, verse 24, for he beholdeth himself and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Ito daw ang itsura mo kapag ikaw ay tagapakinig lang, pero hindi tagagawa. Humarap ka sa salamin, uy, may dumi. Wala kang ginawa. Nakita mo yung dumi? Nakita mo yung hindi tama? Nakita mo. Pero wala kang ginawa. Ganun daw, kapag tayo ay tagapakinig lamang at hindi tagagawa ng salita ng Panginoon. Ang point ay ito, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, even in a public, corporate manner, kagaya nito, or maging sa preaching ng salita, or maging sa private, sa iyong sariling tahanan, nagbabasa ka, pinag-aaralan mo, ina-apply mo ang ating napag-aralan dito kung paano i-handle ang salita ng Diyos, hindi sapat na alam mo lang. Kailangan may apply. It is an act of foolishness to look into a mirror, see a problem, then just forget about it. Kamangmangan na humarap ka sa salamin, nakita mo ang problema, then wala kang ginawa. Nag-aral ka ng salita ng Diyos o dumating ka sa church sa pag-aaral at sa pangangaral ng salita ng Diyos, meron kang nakitang problema. Pero wala kang ginawa. That's foolishness. You're deceiving your own self. Ito pa yung problema. Meron tayong tendency na pag pumunta ka sa church, nagtiis ka sa church, nakinig ka, paglabas mo, pakiramdam mo, banal ka na. Yes? May mga ganon. Pumunta sa simbahan, umupo ng isang oras, paglabas, nagsimba na ako, banal na ako. Pero walang na-apply sa buhay. Ritualistic ang approach. Naakala natin yung basta pagpasok at pag-upo, pag-attend, ay okay na. Yes, that's good. Pero be doers of the word and not hearers only. The same is true. Ito ang nangyayari when we are brought face to face before God's word, and when we see and understand the truths that needs to be applied to our lives. Naunawaan mo yung mga katotohanan na kailangan may apply, na pinakita sa iyo yung kasalanan na kailangan pagsisihan, yung mga ugali na kailangan baguhin, yung mga kautusan ng Diyos na kailangan sundin, yung mga pananaw na kailangan palitan, and so on and so forth. Pinakita sa iyo na meron kang problema sa pakikipag-deal mo sa iyong asawa, pakikipag-deal mo sa iyong anak, pakikipag-deal mo sa iyong magulang. Pinakita sa iyo na meron kang problema sa paraan ng pag-aaral mo, maging sa labas, paraan ng pakikitungo mo sa iyong mga katrabaho. Meron kang ginagawa na hindi tama. Meron kang kailangan gawin na maganda. But, nakita mo yun, pero nagdesisyon ka, wala akong gagawin. Niloloko mo lang ang iyong sarili. So, mahalaga ang aplikasyon. That's the point, mga kapatid. Mahalaga ang aplikasyon ng salita ng Diyos. Huwag niyo isipin na, okay, nagtiyaga ako, pinakinggan ko si Brother Paul ng 1 oras, that's it. No. Okay, nagbasa ako ng Bible sa bahay ng 10 minuto, 15 minutos, nag-aral ako ng salita, that's it. That's good, pero hindi doon natatapos. Be doers of the word and not hearers only. Now, dito papasok yung aplikasyon. Bakit? Sabi ko nga, may mga iba't ibang bagay tayong nababasa sa salita ng Diyos at ang tanong, paano to i-apply sa buhay natin? Now, hindi to original kay Brother Paul. Malaking tulong sa akin yung Basic Bible Interpretation by Roy Zook. At kung kayo you can get a hold of a copy of this book, very, very helpful. Number 1, build application on interpretation. If I may add dito ng adjective, on proper interpretation.
Itutungtong mo ang aplikasyon sa tamang interpretasyon. Okay? Sound interpretation is the only adequate basis for relevant application. Yung pag sinabing sound, ibig sabihin healthy, ibig sabihin right. Ang tamang interpretasyon, ang tamang basihan ng maayos na pag-a-apply sa buhay. At magbibigay nga ho tayo ng halimbawa ngayong umaga. Kapag mali ang interpretasyon, tingin nyo ano mangyayari? Halimbawa, hindi ko maalala kung ano yung eksakto, pero dati ho, namalengke yung nanay ko, then sabi niya sa akin, i-text ko sa kanya kung anong gusto kong ipabili. Makikisabay ba? Pasabay? And then, ang sabi ko lang, isang tilapia. Hindi ko maalala kung ano eksakto, pero sabi, for sake of the example, isang tilapia. So dumating, kasi ang interpretasyon niya, isang tilapia. Nakalimutan ko lagyan ng kg. Isang kilong tilapia. So muli, yung interpretasyon, magkakaroon ng maling aplikasyon. That part, ako ang may mali. May mali ako dun sa message. Pero kung tama yung message at mali yung pagkabasa, magkakaroon ng maling aplikasyon. Now, pagdating sa pinabibili lamang sa palengke, okay yun, hindi pala okay, medyo may mali at may nating pagtawanan, pero lalo na pagdating sa mga eternal na bagay na may kinalaman sa ating mga kaluluwa. Kung magkakamali ng interpretasyon, magkakamali ng aplikasyon. At mga kapatid, hindi kakaunti ang gumagawa nito. Interpretation asks, what does this passage mean? Yun ang tinatanong ng interpretasyon. Ano ba ang ibig sabihin nito? Okay? Nabasa mo, it is good for a man not to touch a woman. 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Ano ba ang ibig sabihin nito? And then pagkatapos mo mapag-aralan, okay, yun ang sinasabi nito. Application asks, what does this passage mean to me? Ano ngayon ang ibig sabihin to sa akin? Naunawaan mo na, sa dalas natin ginagamit na example, na hindi utos yung 1 Corinthians 7.1 na it's good for a man not to touch a woman, but yun yung pagre-restate ni Apostol Pablo ng problema sa Korinto. So muli, paano ito i-apply? And this is the point. Both are important. Okay? Hindi natin kailangang paghiwalayin at napakadelikado paghiwalay. Yung iba, basta ayokong mag-aral, gusto ko lang i-apply. Love God, application lang. Ang problema, pag hindi tamang interpretasyon, anong i-apply? Mali yung ano. Danger, wrong interpretation often leads to wrong application. Wrong interpretation often leads to wrong application. And this is the example na titignan natin ngayong umaga. Sa natitira nating oras. 1 Corinthians 5:17. And I know, pamilyar na ito sa iba, at na-deal na natin minsan itong text na ito. Actually, we went through the book of 1 Timothy. And naging halimbawa na rin natin ito, pero gusto ko lang ipakita yung aplikasyon noong mga prinsipyo na yung mga steps na ating pinag-aralan, and then makikita natin kung paano i-apply ito. 1 Timothy 5:17, let's read. Let the elders that rule well be counted worthy of what? Double honor. Nababasa ho ba? Be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Now, merong mga pastor, at pag narinig nyo ito, interpretasyon nila, takbo. Merong mga pastor na ito ang interpretasyon nila, yung double honor. Iba ang interpretasyon, meaning double respect. Dobling respeto daw dapat sa mga pastor. Kasi yung elder dyan, technically, yung rule well, hindi yung matatanda lang sa church. Meron silang office of ruling. These are elders equivalent to pastors in the church. Let the elders or pastors that rule well be counted worthy of double honor.
At actually, meron nga nag-i-interpret niya na double respect, almost unquestioning obedience. Ang first commandment daw sa church, pastor is always right. At kung magkamali man si pastor, tama pa rin. Na pag sinabi ng pastor, dapat masunod. Merong mga churches. Meron tayong kapatid sa Panginoon, nagkwento sa akin ng isang pangyayari, nakausap ng isang pastor ang isang Amerikano. Kristiyano sila pareho. At kinakwento ng pastor yung ginagawa niya sa church. At habang nakikinig yung Amerikano, ibig sabihin yung ginagawa ng pastor hindi tama. At ang tanong ng Amerikano, paano mo nagagawa yan? Ang sagot ng pastor, I'm the man of God. Simply because dahil siya daw ang pastor. Blind loyalty. Mga kapatid, hindi ako nagsasalita ng walang basehan. In-interview ko ang isa sa pinakasikat na pastor dati sa may gawing Pasay. Kilala nung iba. At ang sabi niya sa amin, ang pastor daw dapat laging pogi. Literal. Dapat daw laging pogi. Wala kayong problema dito. Ang pastor nyo ay laging. Biro lang. Nang ibig sabihin niya, kapag ang pastor daw ay nagkamali, dapat akuin ng iba. Dapat laging pogi ang pastor. Laging masusunod ang pastor. Ang sabi niya pa, bago ka bumili ng sapatos, ibili mo muna yung pastor mo. Bago ka bumili ng magpatayo ng bahay, siguraduhin mong may bahay muna ang pastor mo. Ganun sila kagrabe. Kasi daw sa pastor, double honor. Yun ang interpretasyon nila. At ganun katindi yung aplikasyon nila. Ganun katindi yung aplikasyon nila. Actually, may mga churches, nasabi ko na sa ito noong nakaraan, na yung pastor ang magdidesisyon kung sino mo pang-aasawa mo. May damdamin yun Na yung pastor, pag sinabi ng pastor, wag siya, ito ang gusto ko sa'yo. Yun ang mangyayari. Ang pastor ang magdidesisyon kung anong trabaho mo, kung anong kurso mo. Pastor, ito yung sabi ng magulang ko, well, honor, double honor sa pastor. Ganon ang aplikasyon nila. Now, tingnan natin, paano ba natin dapat ito iunawain? Okay? Meron sinabi kasi dito na double honor. Isa sa mga, kung naalala nyo, isa sa mga simple, basic na pwede natin gawin, kapag hindi mo agad maunawaan, try to read in other versions. Tama? Halimbawa, kung hirap na hirap ka sa English, pwede mo subukan basahin sa Tagalog. So, subukan natin. Basahin natin sa halimbawa sa ESV. Read in other versions. Basahin natin sa ESV. Let the elders who rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Okay, medyo may bago dyan doon sa sinabing word and doctrine, preaching and teaching. Yun pala ang ibig sabihin nun. Pero yung word na double honor, ganun pa rin. Tingnan natin sa Tagalog ang Biblia, yung luma. Ang sabi, ang mga matanda. Paano pagbata yung pastor? Muli, ang punto dyan, yung elder is technical, not pertaining to age, but to the office. Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatang sa ibayong kapurihan. Ibayong kapurihan? Ibig sabihin, mas mataas na papuri. Mukhang tama nga yung double honor nila. Dapat papurihan ng mas mataas. Kung sa kanya isang palakpak, kay pastor, 2 palakpak. Dapat 2 tama. Well, tingnan pa natin sa iba. Sa CEV, Contemporary English Version, church leaders, medyo mas naunawaan natin, church leaders ang pinapatungkulan, who do their job well, deserve to be paid twice as much, especially if they work hard at preaching and teaching. Okay? Isa pa,
sa ISV, International Standard Version. Elders, ginamit ulit yung word na elders, who handle their duties well should be considered worthy of double compensation. Especially those who work hard at preaching and teaching. Okay. Yung word and doctrine, preaching and teaching, consistent. Okay? Yung double honor, merong nagsabi na dobling kapurihan, mas mataas na kapurihan, and then dito naman sa dalawa, sa madaling salita, dagdag sweldo ba? Okay? Ngayon, Brother Paul, alin ang tama dyan? Kasi magkaiba eh. Okay? Titignan natin. Medyo magkakaroon tayo ng technical na pagtingin. Do a simple word study. Particularly yung word na double honor. Kailangan nating pag-aralan, particularly pa yung word na honor. Now, maaring marami sa atin hindi kayang basahin ito. Ang Bible, particularly ang New Testament, ay nasulat sa Greek. Hindi natin babasahin. Pero yung word na naka-highlight dyan ng red, and it's the word honor sa English. It's the Greek word time. Hindi yung anak ko, si Timmy, kundi yan ay time. Yun ang pronunciation, kung tama ang pronunciation. Nevertheless, pag yan ay pinag-aralan niyo ang Greek word na time or sa spelling sa English T-I-M-E, pero ang pronunciation ng E is long E, time. Sa Strong's Concordance, ang ibig sabihin niya is a value that is money paid. Ginagamit talaga itong Greek word na ito patungkol sa pera. So, double honor meaning double pay. But, hindi lang yun. Ginagamit din ang salitang ito by analogy pertaining to esteem. Ano yung esteem? Pero parang siomay, hindi, esteem. Parang papuri, pahalaga. It may pertain to respect. Nakuha ho? Okay, so ito palang word na ito, ginagamit literally patungkol sa pera, para bang ganito, mahal yan. Ay, Brad, mahal na mahal yan. Parehong mahal. Yung isa, tumutungkol sa halaga. Yung isa, mahal na mahal yan. Tumutungkol sa pahalaga. Nakuha? Okay? Now, pag tinignan nyo rin sa Mounds Greek English Dictionary, 41 times ginamit ang word na time sa New Testament. Pertains to pricing, estimate, worth, price, value, paid price. Again, patungkol sa pera. Pero ginagamit dito sa careful regard, honor, state of honor, dignity, honor conferred, veneration, paggalang. So, pareho pala. Okay, nakuha ho? Pero Paul, yung palang word na honor, parehong ginagamit yung time, parehong ginagamit patungkol sa pera, at ginagamit din sa paggalang. Nakuha ho ba? Pero Paul, alin dyan? Alin? Ito papasok ang isa, sabi ko nga, yung pagtingin sa context. Pag tinignan natin ang context, consider natin, you may not have the tools or unable to understand basics or the basics of original languages, but context is the key. Brother Paul, mahirap, di ko kaya yung mga Greek na yan. Okay, huwag kang mawala ng pag-asa. At least yung basic, basahin mo sa ibang versions kung available. Sa mga apps, napakadami. Libre. Now, kung hindi pa rin talaga available, meron ka lang talagang isa. At yung madalas natin ginagamit, yung King James. Tingnan mo yung context. Read the verses before and after. Ano ba yung mga verses before and the verses after? Pag binasa nyo yung verses before, verses 3 to 16, ang ating kinoconsider ay yung verse 17. Verses 3 to 16, ang pinag-uusapan, na dinidiscuss ni Pablo, ay yung obligasyon ng iglesia sa mga mananampalataya na balo. Pag binasa nyo yun, mga widows indeed, mga wala na silang asawa, hindi lang sila basta walang asawa, walang nag-aalaga sa kanilang mga anak, hindi lang basta yun, sila ay mga tapat na mananampalataya, hindi lang yun, meron ding pinescribe na age. Yung edad ba? Pwede nyo mabasa sa verses 3 to 16. The word honor ay ginamit sa verse 3. Honor, time, widows that are widows indeed.
Now, muli, meron tayong dalawa. It's either patungkol sa pera, ang ibig sabihin niyan, suportahan, or igalang. Igalang ang mga widows that are widows indeed. Muli, church obligation to believing widows. Yun yung context. Sa verse 4, ang sabi dyan, but if any widow have children or nephews, meron silang anak, meron silang mga manugang, ay mga ano to? Pamangkin ba? Okay? Let them learn first to show piety at home to requite their parents. For that is good and acceptable before God. Ano ibig sabihin ng word na requite? Pag titignan nyo sa English dictionary, ang synonyms niya ngayon is revenge. Pero ang ibig sabihin niyan talaga is to return or to repay. Actually, pag binasa nyo sa ibang version, meron na version ng gamit, to repay their parents. So sa verse 3, honor the widows that are widows indeed, pero kung meron sila mga anak, mga pamangkin, hayaan nyo munang sila ang mag-repay sa kanilang magulang. Tama? Nakukuha nyo kung anong ibig sabihin? Isa pa sa verse 8, dito ginamit sa context na ito. But if any, what's the next word? Provide, not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Ang pinaka-context itong verse na ito na madalas hindi na ko consider, kapag meron, halimbawa, nagpapakilalang Kristiyano, merong balo. Nagpapakilala, tapos ako'y kamag-anak nung balo. Ako'y may obligasyon na suportahan. Ngayon, kung ako'y nagpapakilalang Kristiyano, pero, kaya ko, pero ayokong gawin yung obligasyon na binigay ng Panginoon, ano mo sasabihin mananampalataya ka? Ako niyo? Pero ang punto ho dyan, provide. So tingnan niyo, ano ang takbo ng usapan? Paggalang o pagtulong at suporta? So doon sa context, yung honor sa verse 3, honor the widows that are widow indeed, Timay, pag tinignan mo yung context, verse 4, verse 8, ang pinapatungkulan ay suporta. Pagtulong sa kanilang mga pangangailangan. At lalo na sa panahon natin ngayon, siguro pinakaano is parang pensyon, parang financial na sustento. Dahil hindi nila kayang magtrabaho. Nakuha niyo ho? So, honor widows, chapter 5 verse 3, meaning support the widows that are widows indeed. Muli, marami pang mga pamantayan, hindi lang basta balo. Verses after, pagkatapos naman ng verse 17, muli ang verse 17, let the elders that rule well be counted worthy of double honor. The same word, honor, same Greek word, time. Especially they who labor in word. Hindi mo na nga kailangan pumunta sa susunod na verse. Yun lang susunod na word. Especially they who what? Labor. So yung honor ay nakakonekta sa labor. Sa work. Sa trabaho. Yun daw, nagtatrabaho ng maayos, hayaan mong mai-honor ng doble. Doon pa lang, meron na tayong clue. Verse 18, the very next verse. For the scripture saith, thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. So sa verse 18, yung word na for gives reason for verse 17. At ang binigay na reason, thou shalt not muzzle the ox when it treadeth out the corn, and the laborer is worthy of his reward. Una, ox treading the corn, let them eat. Yung mga baka, ang larawan niya, nakakita na kayo ng yung malakihang mga panggiling, malalaking bato, tapos may kahoy na gano'n, tapos nakasukbit doon sa baka, tapos yung baka ikot ng ikot.
para maggiling yung mga kailangang gilingin. Nakuha niyo ho? Nakukuha niyo ba yung picture? Ngayon, pag yung baka, hindi mo pinakain, ano mangyayari? Manghihina, hindi kikilos. Pero pag yung baka, nilagyan mo ng corn, kikilos, tapos kukunin niya ulit yung susunod na corn, kikilos, pakainin mo para kumilos. And then yung susunod pa, ang sabi, person laboring. Laborer is worthy of his reward. Person laboring equals proper compensation. That's the very next verse. So muli, ang punto, wala yung isa. So meron dalawang possible meaning ng word na honor. Compensation and high esteem or high regard. Paggalang. Pero sangayon sa context, according to context, the right interpretation is monetary compensation or salary. Bakit? Verses before, verses after, lalo na yung susunod na verse, yun ang pinapatungkulan. Now, ito ang punto. To interpret it otherwise is to mishandle the Word of God. So pag itong 1 Timothy 5:17 ay ininterpreta ng isang pastor, nang ibig sabihin niya dapat igalang mo ng doble ang pastor mo, at gagamitin niya yung verse na yon, red flag agad, mali ang pag-handle ng salita ng Diyos. Dinisregard niya yung context. Having understood the verse rightly, ngayon, nauntawan natin ng double honor ay, ang ibig sabihin ay double compensation, hindi sa lahat ng pastor, them that rule well, and them that labor in word and doctrine, especially. So muli, kung ito ay mainterpreta natin ng tama, may a-apply natin ng tama. At dahil meron mga mali ang interpretasyon, na i-apply ito ng mali. So ganun kahalaga. So ang punto ko mga kasana, maunawaan nyo ho, nakita nyo ho, na pwede pala, kahit okay, wala kang access sa different versions, kahit hindi mo kayang i-access ang original languages, tininan lang natin yung context. Verses before, verses after. Malaking tulong para maunawaan ang salita ng Panginoon. Build application on proper interpretation. Lastly, dito tayo matatapos. Actually, hindi natin matatapos ngayong umaga because of time. Determine what was expected of the original audience. Ano ba yung expected dun sa mga original audience? Bakit ho? Dahil ang sulat sa, halimbawa, ang Book of Ephesians, yes, it is for us, but it was not primarily for us. Para yun kanino? Para yun sa mga Kristiyano noong panahon na yun sa Efeso. Okay? At merong sinabi si Apostol Pablo sa kanila at ang tanong, ano ba ang expectation doon sa mga taga-Efeso? Nakuha ba natin? Paano yun maunawaan ng mga taga-Efeso? Sabi ni Roy Zook, at dito tayo matatapos ngayong umaga. Tutuloy natin next Sunday. Since human authors of the Bible wrote to particular audiences regarding particular situations, they had certain expectations from their readers. It is important then, as a first step in application, to ask what application or applications the writers expected from their initial readers. Siguro the best magbigay tayo ng halimbawa. Ano ba yung inaasahan nung nagsabi o sumulat dun sa mga original readers? Magbigay tayo ng halimbawa sa Matthew 18 verse 8. May sinabi si Jesus. Okay? May sinabi si Jesus. Wherefore, if thy hand or thy foot offend thee, ano daw? Cut them off. Sa translation, kung ang iyong kamay o ang iyong paa ay nagdudulot sa iyo para mag-offend o magkasala, putulin mo. And cast them from thee, for it is better for thee to enter into life halt or maimed, rather than having 2 hands or 2 feet and be cast into everlasting fire. Mas mainam daw sa iyo na kulang ka ng kamay, kulang ka ng paa at papasok ka sa langit kaysa kumpleto ang kamay mo at kumpleto ang paa pero patungo kang impyerno. Verse number 9. And if thine eye offend thee,
Kung ang nagdudulot sa'yo para magkasala ay yung mata mo, dukutin mo ang mata mo. And cast it from thee, for it's better for thee to enter into life with one eye rather than having two eyes and be cast into hellfire. Can we expect the followers of Christ that time to literally amputate their own bodies? Tingin nyo, yun pa talaga ang pinagagawa ni Jesus? Pinapuputol niya yung paa at kamay? Guess what? Dukutin mo man ang dalawa mong mata, ang imahinasyon ay hindi pa rin tumitigil. Tama ba? Pinutol mo yung kanang kamay. Hindi ba kayang gawin ng kaliwang kamay yung kasalanan? Nakuha niyo ho? Tingin niyo ho, ang ibig sabihin ba talaga ni Jesus nun, i-amputate ng mga tao ang kanilang sarili? Actually, may nakausap ako. Diyan mismo sa loob ng office, dating nandito sa church. Kaya nila tinuturo na hindi daw dapat sundin si Kristo kasi pag sunod mo daw si Kristo, putol-putol ang katawan mo. Literally, yun ang interpretasyon nila. Na si Jesus ay nagtuturo ng bodily mutilation. Anong sinasabi ni Jesus? Or is Jesus here telling His disciples to have a serious fight against sin? Seryosong pakikipaglaban sa kasalanan ang tinuturo ni Jesus. Nang ginamit niya, ganong kaseryoso ang, ipita ko ng halimbawa para maunawaan niyo. Nakalimutan ko, pinanood namin ni Sister John na yung pelikula, nakalimutan ko, alamin ko ulit yung title. Pero yung lalaki ay nag-hiking sa Arizona. Ano ba nasa Arizona? Yung Grand Canyon. At habang siya nag-hiking, wala siyang pinagsabihan na kahit sino. Basta nagpunta lang siya doon. Walang nakakaalam. Iniwan niya yung cellphone niya sa sasakyan. Gusto niya siya lang. Walang iistorbo sa kanya. Ang problema, sa kanyang pagtatalon-talon doon sa mga bato-bato, naipit siya. Kaliwang kamay yata. Or paa. Basta naipit siya. Ilang araw. At ang problema, umulan. Guess what? Saan dadaan ng tubig pag umulan? Doon sa pagitan ng mga bato. Nasaan siya? Nandun. At kaysa mamatay siya, alam niyo, isa niyang sinubukang gawin? Kinuha niya yung maliit niyang Swiss knife. Yung kakapiranggot na kutsilyo na yun. At kanyang simulang putulin yung kanyang sariling kamay. Kaysa mamatay siya. Nako ho, isasakripisyo yung kamay kaysa mamatay siya. At yun yung pinipintang picture dito ni Jesus. Bitawan mo yung kasalanan kaysa mapunta ka sa impyerno. Layuan mo yung kasalanan kaysa mapunta ka sa impyerno. Nako ho, hindi tinuturo nito ang literal na putulin mo ang kamay mo o dukutin mo ang mata mo. At tingin ko ho, hindi yun ang inaasahan ni Jesus doon sa mga sinabihan niya. Bakit? Kasi ultimo yung 12 apostol, yung 12 disipulo, pagkatapos ang lahat, kumpleto pa rin ang katawan nila. Wala ba silang pinaglalabanan ng kasalanan? So muli, mga kapatid, isa sa mga halimbawa, nagbabasa ka ng salita ng Diyos at meron kang nabasa, paano kaya ito dapat naunawaan ni Timothy? Halimbawa, sulat ni Pablo kay Timothy. Paano ito dapat maunawaan ng mga taga-Roma? Bibigyan mo ng konsiderasyon ang mga bagay na yun. Sa 3 minutes na meron tayo, meron ba may tanong? Okay. Hello. And good morning po sa personal po na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag po nakarating na po tayo dun sa proper na application na dapat nating yung mismo application. Ito po ba ay dapat palaging applicable sa atin personal? Kapag po ba
nakita natin yung tamang application at naisip natin na hindi ito applicable sa atin at ito ay para sa iba, ay may mali po ba doon? Nakakuha po ba yung tanong? Parang, di ba, sa pag-aaral Siguro po ng magbigay ka salita, ng example para mas paano? Siguro, kunwari po, nag-aaral po tayo. So, syempre, di ba, Okay. kailangan makuha natin yung proper interpretation, yung context. Then, dumating na po tayo dun sa dulong part, which is sa application na po dapat. Aha. Yung application na po ba na yun ay dapat po bang palagi na applicable sa personal nating sariling buhay? At may mali po ba kung makita natin na yung application na yun ay hindi para sa atin at para yun sa ibang tao? Okay, siguro medyo nagets ko na. Yes, halimbawa, sistematiko kang nag-aaral ng salita ng Diyos. For example, ang binigyan mong pansin ngayon ay Book of Ephesians, pinag-aralan mo. And then meron kang pinag-aralan talaga na gets mo yung interpretation and then yung application nito, ang unang application lagi talaga ay sa sarili. Sa sarili. At meron tayong tendency na muli, bulag tayo sa ating mga sariling kamalian at napakalinaw ng mata natin sa kamalian ng iba. At minsan sa preaching, ganun din, iniisip mo, sana nandito si kapatid para narinig niya to. Or sana nandito yung asawa ko para narinig niya tong preaching na to. Hindi. Una muna ay sa sarili. Una muna ay sa sarili. Paano ba itong katotohanan na ito ay magkakaroon ng epekto sa buhay ko? Maaaring merong kasalanan na kailangan mong alisin or maaaring merong kabutihan na kailangan mo pang pag-ibayuhin. Kailangan pang i-improve. Ngayon, kung makikita mo na halimbawa ay merong sinasabi tungkol sa buhay Kristiyano at nakikita mo na ito ay maaaring kulang sa buhay ng ibang mga kapatiran, at best, pwede mo silang ipag-pray. Or kung sakali na meron kang avenue sa kanila, pwede mo itong i-share sa kanila. And again, with a very humble and caring and loving, napakahalaga na naintindihan nila na mahal mo sila, kaya mo sinasabi sa kanila ito. At para makita nila yung katotohanan, hopefully ma-apply sa buhay nila. But application first ay sa sarili, bago sa iba. May problema kapag laging ang titingnan mo ay iba. Ayun, iba. Tungkol sa iba. So, be careful sa bagay na yun. So, I hope na nadaanan natin yung tanong. So, meron nung tanong, may nag-text na tanong si Brother Boyle, sabi, for the sake of others, pa-explain ng meaning ng genre. Kung naalala nyo, pinag-aralan natin, yung ibig sabihin ng genre ay different kinds. Parang sa tugtog, merong OPM, merong rock, merong jazz, iba-ibang genre. Ganun din sa literature. Merong narratives, nagkukwento. Merong poetry, mga tula, kanta. Pinag-aralan din natin, merong epistles. Parang sa panahon natin ngayon, may balita. Halimbawa, may nabasa ka, pag dyaryo, no? Pagbukas mo ng dyaryo, at may isang dragon na kinidnap ang isang prinsesa. Tatakbo ka na ba? Magbabalot-balot ka na at lalayo? Hindi, baka nahandong ka sa comics part noong dyaryo. Alam mong fantasy yun. Pero doon sa front page, 3 magnanakaw, patay. Balita ito. Ay interpreta mo siya ng literal. So with that, magkaiba ka yung dalawang genre, hinahandle mo sa ibang paraan. Huwag mo i-handle bilang news yung comics. Magkakaproblema ka. Malaki. So muli, yun ang ibig sabihin ng genre. Paano yung mga version ng Bible na gawa ng mga grupo ng relihiyon na tulad ng Dating Daan, JW, baka dapat hindi gamitin? Delikado dahil meron talaga mga relihiyon na nag-produce ng version ng Bible nila na para sa kanila. Basically, yun ang ginagawa ng totoo lang naman, yung Iglesia ni Cristo, kaya nila ang daming version ng Bible, yung pabor sa kanila ang babasahin nila. Yung iba, kaysa marami silang Bible, nag-produce sila ng iisang Bible nila, pero inedit nila ng para sa kanila. Kuha ko. So, mag-ingat tayo doon. Now, may gamit ba yun? Maaaring magkaroon ka ng kopya ng Book of Mormons, pero ang purpose mo ay para ikumpara. Makita lang, para magbigay babala sa iba. But again,
merong mga iba't ibang version ng Bible na makakatulong talaga sa tamang pag-unawa. Ngayon, kung curious kayo, ano yung mga yun, pwede ho kayong, nagbigay tayo ng halimbawa kanina, pwede kayong magtanong sa akin, isa sa makakatulong siguro si Brother Daryl, at kung hindi ho kayo makalapit sa akin, pwede naman kayo lumapit sa akin magtanong or mag-chat. So, yung mga bagay ho na yun ay available, yung mga versions na maganda na pwedeng isang gunian for reference. But again, meron tayo mga piling mga versions ng Bible na talagang tinranslate ng may katapatan. Isa preference natin ay yung King James Version. Isang maganda pa is yung New King James or Modern King James. ESV, NASB, magagandang translations po yan. Okay. Meron pa po bang tanong dito? Ayun, si Brother Jerome. Last na po. Brother Paul, doon lang tayo sa application sa double honor. Apo. Ano ba yun? Narrative ba yun o pwede siyang i-apply today? Dahil siya'y nasa epistles, it's an authoritative letter, at siya po si Pablo ay nagsasabi kay Timothy na ito ang kailangang ituro, ito ang kailangang sabihin sa church. So this is authoritative, prescriptive. Ang karamihan po, kadalasan, generally ng epistles ay prescriptive. Minsan nagde-describe ito pangyayari, and then kung mayroong pangyayari, magpe-prescribe sila ng solution. At itong binasa natin sa 1 Timothy 5:17 ay nagpe-prescribe, let the elders rule well, be counted worthy of double honor. Sinasabi niya kay Timothy, yung mga pastor na nag-rule ng tama at lalo na yung nagli-labor ng maayos sa salita ng Diyos sa pagtuturo at pangangaral, let them be counted worthy. Hayaan mo sila na masweldohan ng kundi man katampatan kahit doble, because the laborer is worthy of his reward. So hindi siya narrative, it's epistle, it's prescriptive. Okay, I hope natututo tayo. At sana nakita nyo ho ang goal, makita natin na, well, kaya natin gawin to. At dapat natin gawin to para maingatan ho tayo. At kaya nating search ang scriptures daily if those things were so. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa patuloy mong pagtuturo. Ingatan, gabayan mo po kami at patuloy ka namang maluwalhati at bigyan mo kami patuloy na sipag at katapatan sa pag-aaral at gayon din sa pag-a-apply ng iyong salita sa aming mga buhay. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magkaroon ho tayo ng 15-minute break. 10:05 ay magsisimula po ang ating pagsamba. God bless po.